Hello, what's up guys? Welcome back to Goodbook Production. I'm here with Plan Motive. Giving you guys another video reaction video. And this time we're talking about Flip Top, J Black versus Bitrom. I-like muna natin yan guys. Shoutout nga pala kay Enigma, shoutout kay J Black, kay Bitrom. And at the same time, shoutout sa lahat ng bumubuo ng Flip Top, sa lahat ng staff. At maraming salamat sa mga dito pa rin nakantambay, walang sawan at nagtitiwala at nakaabang at nakasubscribe sa atin. Kung bago lang kayo rito sa video natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. At kung di nyo ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, di ko na-atake. Mapaborito nyo yung artist. Nandito lang tayo para sa reaction video. At kung may masabi man akong hindi maganda, please gamitin yung utak ninyo, kayo nang bahalang magpasensya. Ganun pa man, di ko sila inaatake. Nandito lang tayo para sa facts, meaning at mensahe. At sa description nandito yung personal channel ko. Gusto nyo ako marinig mag-rap o kumanta at makita ninyo kung qualified ba ako magbigay ng mga ganitong klase ng mga idea. Ganun pa man, may mga nasasabi ako rito na minsan labas na sa reaction video natin. Kasi reaction video siya, minsan nakakapagsabi ako ng mga bagay na taliwas sa nangyayari sa pinapanood natin. Ganun pa man, bago tayo magsabi, kaya kailangan pwede ko man Miss in California, man Audio Engineering, same time, master therapy sa NLP, master practitioner, man play psychologist. Ganun tayo guys, para makarami tayo. Tapos, kung may chance kayo, paangganin yung mga kanta ko doon sa description ng yung personal channel ko. Ganun pa man, tapusin nyo yung video. Let's get to it. Flip Top, J Black versus Bitrom. Namit ko to si Bitrom sa Vuelta Balentong, namimigay siya na flyers at saka nagre-recruit siya. And hindi ko alam kung flyers yun pero namit ko siya. Nagkakwentuhan kami kasi sa tingin ko kasama na siya sa idea ng tabak. Yung tabak kasi diyan din ako, isa ako sa mga galing din ako diyan sa tabak na yan nabukas yan dun sa lugar namin sa Corazon. Yan. Kasama diyan sila Francis Diaz. So tuloy natin guys bago tayo mag-start. Boom. Shoutout nga kay Bitrom. Advance ka na guys kasi 50 minutes to Visayas, I mean you. Yun. Enjoy. Ramdam ko pala mag-enjoy yung mga tao sa mangyayari mamaya. Ayun, masaya na naman at syempre excited na makita ulit yung crowd ng Cebu. Ano siya parang laban ng mga dark horse daw, pero wala pa akong pakialam sa mga bansago ka title na yan. Kahit yung mga champion, nakwenta yan. Bitterness. Teka ka lang. Tingin ko kung parehas namin ma-deliver ng maayos yung mga material namin, tingin ko magiging salpukan to, magiging magandang battle to. Kadadasan mo si J Black kumbaga mga naratibo, evento sa convincing, kumbaga emosyon ang ginagamit ni J Black. Ganun siya. Kumbaga bagong style yung emosyon. Nakilala siya sa style niya na alam mo yun, parang direkta na may pagkakupal na matalino din, tsaka sa mga pinaglalaban niya din. At believe ako dun sa part na yan. Comfort ko si J Black kasi iba emotion bars Kaya tatapat ako ng mga careful bars yan. Labo, ayun. Ganun pa rin. Tulad ng mga ibang paghahanda, pumili lang ako ng mga anggulo. Nirank ko lang sila, mga angles na yun, kung ano yung pinaka susugalan ko na angle, ano yung susulatan ko na angle dun. Ganun pa rin. And kay J Black, ayan, syempre, solid na tropa. Pero this time, bahala ka na sa mangyayari mamaya. Kung paano papatakan ng luha yun. So, ayan. Yo, Vit, tropa, isa sa mga tropa ka na mula pa nung nagsisimula ako dito. Mabait na tao yan, si Bitrom. Kupa lang yan sa stage, pero, good luck sa atin, tol, at welcome dito sa Cebu, at love ka namin mga Bisaya. Flip Top, Gubat 15, dito pa rin, Mariners Court, Cebu. Pang-anim na laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin. Iba pa rin pag live. Flip Top magigay para sa parating natin battle. Naalala ko, nagsasabi si Alec nung sa Vuelta Balentong, pinakamalayo si Cebu. Pinakamalayo sa ganito. Tapos sumigaw ako, from California, sabi niya,
Mula saan? From California. O meron pa dito mula sa California. Nag-iisa lang ako. So, yun. Try natin. Salamat Shoutout sa lahat mga represent collab. Silip nyo nga pala mga malulupit na disenyo ng Dark Horse Clothing at hinihintay nga pala natin yung disenyong parating mula sa kanila para sa susunod na represent collab. Totoo lang, inaantok na ako. Gusto ko nang matulog eh. Kaya lang, tuloy-tuloy yung pagre-react ko ngayon. Sunod-sunod. So, pag nakikita ninyo, hindi ako nagpapalit ng damit. Sunod-sunod yung reaction video ko niyan. Kasi kada tapos, upload. Tapos, pahinga ng konti, upload. Kasi nagre-render pa yan eh. So, ngayon sunod-sunod ko na siya. Hanggang sa matapos ako, hanggang sa mapagod ako. Ganun pa man, may nakakuha naman tayo. And hopefully, nag-enjoy kayo sa mga reaction ko. Tuloy natin. Shoutout sa Real Jokes, High Mind, Crown, Rapolo, syempre, John Leo, Tata, Linya, Toyo Wear, lahat ng tropa na bumiyahe. High Mind sa bagit ko na, Real Jokes Clothing na bagit ko na. Black Manila, at lahat. Pasensya na kayo, Omar Balewa, ginunting ko na kasi nung nandyan ako, nagpapawis talaga ako. Sobrang nagpapawis talaga ako. Sobra talaga. I mean, kada lakad ko, kailangan kong bagalan dahil hinahabol ko yung hininga ko dahil talagang sobrang humid dyan. Hindi ko alam paano nagagawa ng mga Pilipino yun eh. Nasa mall na ako niyan guys ha. Nasa mall na ako sa Gateway sa Cubao. Pawis na pa. Meron pang nakatapat ako sa aircon. Sa mga nakakita sa akin sa Vuelta Balentong ako, nasa tapat ako ng aircon guys. Nasa tapat na ako ng aircon pero pinagpapawisan pa rin ako. Tagaktak na naliligo ko sa pawis, basang-basa yung dala kong Nasa tapat na ako ng aircon nun. Tuloy natin. Kahit nung yung 14th anniversary ng High Minds, nasa tapat ako ng aircon, promise guys. Hindi nyo lang alam ang hirap. Doon ako nagtataka sa mga Pilipino na nabibilib talaga ako eh. Sobrang init na, naka-t-shirt na, tapos mayroon pa silang jacket, may sweater pa, hindi ko alam paano na ginagawa, sanayan lang talaga. So, minsan nakabilib din talaga, yung talagang idea ng pagkasanay mo sa sarili nating, tawag dito, klima. Sa kanan ko, Mandaluyong, Cavite, represent para sa inyo, Isabuhay 2024 finalist, mag-iay tayo lahat para ang Vitrum. Sola, kakabobo, monopolyo, pati pangulo ng mundo sa mga polyo. Sa gala naman, lagi ng ganyan, kahit sa tanay, pinapadaan, kaunlaran, walang karapatan, ang kalakan ng mga mamamayan. Yan, Tagalog in the city. At sa kaliwa naman, labo-labo. Sa baba lang namin yan, Mandaluyong, Sanuman kami, sa baba yung Mandaluyong, tapos Santa Ana, diba? Tuloy-tuloy niyan. Sa taga Mandaluyong si Francis M. Kami taga Sanuman kami. City represent para sa inyo 2021 Isabuhay champion. Mag-iay tayo lahat para kay Jay Black. Masakit sabihin sa akin to pero nung napanood ko si J Black sa laban niya sa Vuelta Balentong, pakiramdam ko hindi siya nag-prepare talaga. Hindi siya masyado nag-prepare kasi even doon nabibiggas niya, kabisado niya sinasabi niya, pero pakiramdam ko hindi siya nakahanap ng much better na angle. Tuloy natin. J Black CAL-SSWB, Kalayla Hopes, gusto ko lang batiin si Jikoy na happy birthday at sa kasal nila Brian at Coco Naseo. Sorry di ako nakarating June 28 kasi may battle din kasi yan, Dark Horse Clothing. Shoutouts Unhinged, Ulap, RX Panda. Siyempre happy birthday kay Jikoy. Nanalo ng Koitos, si Vitrum, piliin yung mauna, si Jay Black. Gubat 15, tig-2 minuto dapat Gubat 15, pakinggan natin unang banat, Jay Black. Suriin natin to guys. Huling kabanata, ako'y minama ng kapwa, Bisaya, sumobra yata, aking awa, at pagsasawalang bahala, mas napahaba, papagtataya kaysa paghahanda ng mga talata. Alam kong di yun tama, kaya bilang bawi itong God game, papakitaan ko ng aking pagayawa. Gubat game! Kaka-tryouts ko lang kagabi. Tas Vitrum na agad ngayon? Ang swerte ko na... Tangina.
nakakabilib din to si J Black kasi malakas din talaga magsulat to si J Black. Na-impress ako sa niya laban niya kay Sayad Ay kay kay laban niya kay Spade, putang doon niya ako napabilib. Talo na siya tapat to nakabawi pa siya. Naman mga pre, kalaban ko agad kampyo. Palakpakan natin si Vitrom. Kasi sayang, isang boto na lang kulang, kampyon na si Loco. Isa ako sa may kasalanan kasi di ko siya naboto. Yung ibang hurado, di na para pangalanan ay basta mga bobo. Kasi kung siya nanalo nung gabi na yon, siya sana ang pangwalo na kampyon ng Rapolo. Seryoso? Si John Leo nag-anunsyo, yung panalo, di ko ramdam. Di ko ramdam. Yung current na tropeyo na kay Campo, dapat goddamn. Sineryoso, dinigago, yung komentong mga ganyan, tatalunin pa yata ako nito sa iyakan. Iyakin! 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 Kasi siya yung tunay na iyakin, kasi yung sakin, uma-acting lang ako. Real talk. Uma-acting lang ako. Pero tangina ito, gagi totoo. Napanood ko mga interview mo, sabi sa comments, panalo daw talaga ako Akin daw talaga People's champ daw ako Ayaw lay. Don't lie. Ayaw lay. Oo, ayaw lay. Sa Tagalog, wag magsinungaling. Dala ko yung mga totoong pasabog, men. Makikita nyo kung gaano to kagaling. Saktong pare-pareho lang yung comments, iba-iba lang name. Di ba kayo naaaning? Di nyo ba napapansin na yung mga nagko-comment ng pabor sa kanya, sila-sila lang din? Bago pa yung finals nyo ni GL, inyo na yung ginagawa. Kaya nga yung mga haters ni GL, dumami bigla. Tapos mga fans pa na walang yak, nasasabay sa majority. Sinamantala nyo ang mga Pinoy merong herd mentality. Ngayon sabihin mo sa akin, sino sa atin ang nangmamanipula na kung yung mga inaani mo ngayon ay galing troll farm pala. Si Ichigo naging halo, si Eren naging titan, si Tanjiro naging demonyo. Ano, gets mo na ba? Sobrang galit mo sa mga buwaya, di mo na namama, laya na naging politiko ka na pag nangangampanya, ayaw lay. Buwaya, ayaw lay, Itatapat niyo yung pinakamaangas na Gen Z sa pinaka-unpredictable na millennial? Talagang GG pag kumatok yung katok ko sa mental, katok to sa mental, tanggal pa yung dental, wala ako sa mood magpatalo sa epal, baba, haya ng bala, oo, flood pati rental, kahit magtulong pa kayo ng kapenpal at boyfriend mong si Ultimate, sabay ko kayo i-facial! Sino sumugal sa kanya? Congrats! Talo kayo! Bigla lang naman tong lumakas nung lumabas yung bagong ako. Ginaya mo lang si J Black, bro. Huwag ka masyadong Di tumatanggap ng pagkatalo ng mamanipula ng tao. Tangina, idol ako. Kaya huwag ka feeling special. Very risky yung sinabi ni J Black kasi parang dinungisan niya yung pangalan niya pero ginamit niya yun as evidence para ipakita na merong Vitrom na gumagaya talaga sa kanya. Kasi ang laking confidence nun para sabihin mo, yung nasa harap mo, ginagaya ka lang. Ang laking, ang laking talagang parang risk na parang husgaming kalaban mo na ginagaya mo lang naman ako May mga ganun pero nakikita ko na mas effective yung ginagawa ni J Black ngayon. Tuloy na. Manggagaya ka lang, tropa. Aktivismo ni Balakid, sigaw ni Atlas, tas akin na yung aura. Sa amin tatlo yung droga. Tas yung buhok, player ng Dota.
Tatlo yung droga, as yung buhok. Player ng Dota, hindi ka salamin, babasagin ka lang at mosaik ka na obra. Pero kung salamin ka man bro, convex mirror lang to. Dahil lang nakikita ko sa'yo ay maliit na ako. Pwede ding side mirror sa magkabilang parte ng sinasakyan ko. Ngayon ipakita mo sa akin mga nalampasan ko. Wala akong pagnanasa magpakita ng awa sa harap ng mga tagahanga. Goddamn ka lang bata ako, lihitin mong Bisayawa. Maganda yung pinakita ni J Black ha, pero pakiramdam ko meron pang ilalakas yun na. Pero tignan natin gagawin ni Bitrom. Hindi na niya ako binoto! Sabi ng kawawa! Gago, ano bang pakialam ko sa boto ng Bisaya? Tsaka, yung binabanggit niya, sobrang absurd! Herd mentality, mosaic, fuck you, nerd! Tsaka nga ba ng oras? Visit ko! Hoy, champion ka ha! Sana naisip mo! Pero champion ka lang! Dapat alam mo yung limit mo! Kasi ako, di ako champion! Mas malaki lang TF ko! Pagkatapos ng finals, yung career ko, alright! Kasi Bitrom sa Visayas, Bitrom worldwide! Worldwide kagad. Worldwide! Nationwide muna kasi Kabisayaan, parte pa lang yan ng Pilipinas. Pero ang ganda ng positivity ni Bitrom. Matry lang. Nung silat yung laban, silat pa ako neto. Nakakainis. Ano, para tropa, walang kupal? Fuck you, Bisaya, bitch! Pero walang kupal, creative aking pandibis. Kasi tignan mo siya, oh, mukha siyang bumoto ng 2 party list. Di mo kailangan i-convince na tropa ang manlalaro ka? Ang dapat mo i-convince yung mga tao kung talaga bang champion ka? Hindi magka-chat ka pa, tangina, parang gago ka. Parang rookie pag may laban ng sa psychopath. Ano na? Hindi naman gago ang bala ko sa banatan. Ito yung laban ng champion dapat versus champion pala yan. Wow! Sa finals ko pinag-usapan, talagang bumakat, mga tao tumalak. Ikaw champion di matandaan, ganyan ka tumatak. Nung natalo kay Mot, nagsisipa ng upuan, yaking palo. Nung ako natalo, wala nagbago, buhat pa rin bangko. Tangina mo, PSP yung laro, wala ka pang trofeo display. Ikaw lang yung MC nanalo at natalo sa replay. Kaya walang trono yan kahit may kampyonato. Pero merong upuan na sisipain pag matatalo. Iyak pa gago, pumatol sa upuan ng puta. Kaya di ka MVP o season player. Bakit? Kasi bangko ka. Nung umiyak, nilapitan ni Sak, kinausap para serious. Putya ka, buo ko si Sak, bibigyan kita tissues. Igisipahan ng upuan, yun ang sabi sa issues. Eh, tanga mo, kung ako natalo doon, sisipahin ko si Pebos. Nakilala puro iyak, di mapatahan even if they try. Walang ibang identity, what a fucking lame guy. Tapos rap name niya may J. Generic na name by. Yung iba J Skills o J Flag, siya naman si J Cry. Sinita mo pa si Pistol na style na hindi mahirap. Ikaw nga, puro emosyon lang para sumikat. Wala ka rin namang inang bag dito sa fucking flip top. Tanginang genre yan eh, no? Crying hip-hop. Nangupay na lang kulang eh. Hindi ko ma-enjoy yung mga laban mo sa aking mga pastime. Puro emotion, walang punchline. Puro yak pagtalo na.
Diyan ka lang nasanay. Mga talo niya, pampisayang trahedya. Puro landslide. Never ka nakabate na nagyayabang ka sa round. Puro ka project ng insecurity para maawa lang ang crowd. Kaya lagi kang nagtatanghal. Kasi babad ka na sa doubt. Eh kung hindi ka sana emotional, matagal ka na sana proud. Ako, finals ko, solid na patunay. Na kahit matalo, walang halaga. Basta mahusay. Di na binabase sa ginto ang lahat ng mga kulay. At ang di nyo nagawa bilang champ ng isang buhay. At di nga ako champion. Kaya ano Apex? Battle tayo minsan! Ano Apex? Battle tayo minsan! Ululuwag na! Pero dapat mo itong pamarisan. Kung iyakin ka rin at kailangan kang pakinggan, eto si J Black tol. Pwede mong kaibigan! Fuck you! Sa tingin ko nakuha ni Bitrom yung first round kasi sa tingin ko mas intense, mas marami siyang punch at kitang-kita yung organized ng bawat eskema niya. So typical na na setup punchline yung ginagawa ni Bitrom yung 1-2-1-2 punch Pero dahil nga intense yung mga ginagamit niyang bara, tapos talagang yung typical nga na diss lang talaga na punchline, walang masyadong creativity, wala nang pasikot-sikot, basta diretso na agad, wala nang keme-keme. So para sa akin dahil old school naman ako at nagustuhan ko yung ginagawa ni Bitrom. Si J Black din kasi may pagka new school yung style niya pero hindi mo talaga maitatago na kahit new school yung ginagamit mo at marami kang, kahit maglagay ka pa dyan ng tinatawag natin na multis, maglagay ka pa ng maraming metaphor dyan, kahit anong klase ng figure of speech, lumilitaw pa rin yung pagkalinaw ng punchline na ginawa ni Bitrom at hindi siya basta abot kaya, madali siyang intindihin at napakalinaw niya pagdating sa pag-deliver. I mean, unless yung style ng punchline mo ay parang malasak maestro na parang sarap din talagang painggan kasi tumatama despite ng intricacy ng pagkakagawa sa formula ng punchline. Nagustuhan ko pa rin yung kay Bitrom kasi ang dami nun. At hindi niya man naunawaan, ang dami niyang punchline na binigay. Meron lang talagang part na parang nag-stick siya sa idea ng bangko sa nanipakan ng bangko, yung parang idea ng emotional, iyakin siya, tapos sa idea ng hindi siya champion, pero meron siyang mas ilalakas. So, yung tinakal niya rito, yung idea ng value ni J Black, inatake niya sa tatlong forma na parang iyakin ka lang naman, so mababa yung value mo, hindi ka pa sanay sa ganitong mga laban. Pangalawa, yung parang kahit isa buhay champion ka, wala naman nakakilala sa iyo. Parang sinasabi dito ni Bitrom, inatake niya yung mismong value niya at status niya. At sa tingin ko nagawa ng effective ni Bitrom yun. Even though kay J Black, maganda rin yung ginawa niya. Kaya lang kasi sa sobrang dami ng explanation, yung mga detalye na yun, parang minsan kailangan mong habulin yung meaning na yun para mailapat kay Bitrom. Pero naintindihan ko pa rin kasi very, diba, very creative. Minsan kasi pinupuntusan pa yun. Pero para sa akin din kasi, kung kaya mong sabihin din sa madaling paraan yung mga bagay na gusto mong sabihin, ba't di mo gawin, diba? Kasi at the end of the day, makikita kung gaano kaka-intense, kung paano mo siya sinasabi. At lahat ang mga tao magre-react lang yan base sa intensity ng sinasabi niya. At sa tingin ko, nakuha ni Bitrom yung round na yun dahil mas intense yun, mas real, mas facts, at saka mas nakikita yung ebidensya. So, first round, bibigyan natin kay Bitrom. Ang ina, trip nila ng kupal, mahal ka nila. Anong champion dapat? Pinatunayan mo lang talaga na iyakin ka talaga. Ang ina, nagtapon daw ako ng bangko. Pareha naman tayong inis kay Pibus. Kaso ikaw sa Reddit ka naghakot ng issues. Ang ina, galit na galit ka sa mga pero ikaw yung mga angles mo, fake news. Ang ina, wala ka naman yung event
nagbasa lang sa Reddit, tangina. May angle na agad. Tangina mo, nerd! Astig yung mga gano'n na bara, no? Yung mga parang nasa kalye lang nahirit. Nag-chat daw ako sa kanya, sobrang busy ko nga, di ko nga nireplyan mo yung mga bumili na ticket. Real talk no? Kung inong yun, insecurities, ikaw nagmamatapang ka lang kasi ang lungkot ng buhay mo. Yung sinabi ko na yon sa round 2, lagyan natin ng kulay ito. Round 2 game! Kakatapos lang ng Mother's Day, Father's Day, binati nyo ba mga parents nyo? Buhay man o patay, sila lang yung nagmamahal sa atin ng totoo. Kaya suklian nyo ng sobra-sobra, huwag kayong magkukulang. Napakaswerte nyong andyan sila, yung iba dyan walang magulang. Napulot ka lang daw sa basurahan. Putan, lalanon. Yung iba, pinahid lang sa kumot. Siya, binuhay talaga para itapon. Wow. Medyo may kasakitan din yun. Kita nyo ang mga tattoo ko? Nasa duguno. Pinanganak ako para mag-champion. At yun ang pinagkaiba natin kasi ikaw, pinanganak ka para itapon. Tinapon ng mama at papa yan. Pero alam mo, umasa ako na si GL sa'yo'y baon, nagkaroon. Ako ng pag-asa nung nakita ko paano ka naghamon. Ta sa finals, ipapakita mo lang ganon. Excited pa naman ako tawagin kang ganap na champon. Champon, champion na ampon. Aray ko! Trip mong mag-isisaste? Kitil sa akin yung pamilya mo. Magubusan tayo ng lahi, ano? Huwag na lang pala, lugi ako. Baka usumakinaro to. Kasi nung pinanganak siya, yung pamilya niya di niya kilala. Tapos magkagibunsin ka, at least naranasan mong may kamukha ka. Di mo pa nasan mag-family day sa family park, puta ang lumbay. Yung family tree mo ba'y isang tangkay ng malunggay? Barumbado umasta. Talagang lahat papatulan niya. Kaya na-trigger siya nung high school, pinatawag ba naman magulang niya. At yan ang dahilan kung ba't sa rally siya sumusugod. Tunay na anak ng lansangan sa kalsada kasi siya napulot. At doon siya humuhugot sa kakulangan sa pamilya niyang pinagdaanan. Nakikibaka para sa inang bayan tong batang may inang hindi siya pinaglaban. Kaya yung galit at poot hanggang ngayon ay baon niya. Kasi may mga tumandang patapon ng buhay. Siya, kakabuhay pa lang, tinapo na. Wala kaming respeto sa mga rapper na walang kalye sa katawan. Ang dami mo namang sinasabi. Palibhasa ikaw, yung katawan mo, napulot lang sa kalye. Victim blaming, no? Pero biktima lang din naman siya. Na mas gugustuhin pa sanang pinahid na lang sa kumot at naging man siya. Kasalanan to ng irresponsable niyang ama't ina. Kaya ang masasabi ko, baka nanonood sila, putang ina niyong dalawa! Lumaki siyang bastos! Sa battle nila ni Deo, isang round niyang pinanindigan na wala daw talagang Diyos. Okay lang naman. Paniniwala mo naman yan, boss. Pero ba't iyakin ka pag yung idolohiya mo na nababastos? Perpe ka? Wow. Puso lang si Malupiton na yun, kaya naaastigan sila sa kakupalan mo. Pero marirealize din nilang wak ka. Bigyan mo pa mga 3 laban to.
Isa kang anay, isa kang peste, hindi ka bagay sa larangang to. Andito ka lang para ipagpilitan na tama yung mga pinaglalaban mo. Ano? Kasalanan nyo to. Tingnan nyo anong nangyari. Wala nang respeto sa patay, relihiyon, pati babae. Gwapo daw si pare. Yan ang laging sinasabi. Di niya alam na yung kaya ibalanse yung physical, mental, spiritual at pinansyal ang tunay na poging lalaki. Bars. Ano? Bars yan, putang tinamaan si Vito. Hindi ko alam paano siya makakabangon sa round 2 ni J Black. Very intense yan at ang hirap niyan ibalik talaga. Well, wala akong masyado masamang masasabi sa mga nagrarally, sa mga organisasyon. Kasi galing din ako dyan Nagkolehiyo ako, naging member ako ng iba't ibang mga sektor, di ba? Kilala ko kasing ibang mga nagrarally dyan, sa totoo lang, and I'm not gonna name anybody. Pero, nakakasama ko sila mula sa Mendiola, sa EDSA, sa Tandang Sora, syempre may mga salubong pa yan, karamihan, kahit yung isa sa mga tiyuhin namin, parang NPA, mga ganyan. Pero, syempre, malayo na rin kami mag-anak. Ganun pa man, simula nung nag-aral ako ng psychology, nag-iba na yung pananaw ko sa ganyang mga bagay. So, hopefully, you have to understand na ganun talaga, pag nasa pinakamababang klase ka ng lipunan talaga, maliit talaga yung sahod mo. At pag maliit talaga yung sahod mo, kailangan triple, quadruple yung effort na kailangan mong ibigay. Kasi napakasakit isipin at sabihin na yung mga mayaman, laging yung mayaman. Mga milyonaryo, laging mga milyonaryo. Pero kung isipin ninyo, yung mga nakamit nila, hindi yan basta-basta lang, bigla na lang nakamit. Diba? Yung karamihan dyan, mga milyonaryo, may mga pagawaan, may mga mall na pinagawa, may mga industriyang pinagawa, may mga business. At yung bawat business na yon, may mga trabahador sila. So, ibig sabihin, yumayaman sila dahil hindi lang sila basta may business, pero dahil meron silang natutulungan din. Tandaan ninyo na bawat, katulad ng mega mall, let's say, gawin natin yung mga construction, let's say, gawin natin yung mga building, may-ari ng mga building na yan. Maraming mga tao, mayaman may-ari ng building na yan, mayaman yung may-ari ng mall na yan. Yung nasa isip natin ganun. Pero yung idea na yung pagmamay-ari ng mall na yan, pagmamay-ari ng establishment na yan, pagmamay-ari ng mga ganitong klase mga business, yung bagay na ginagawa nila at pagmamay-ari nila, nagbibigay lang din sila ng trabaho sa mga individual. Ganito kasi yan bibigyan ko kayo ng madaling konsepto para yumaman kayo ng mabilis. Ako bilang isang psychotherapist, kaya ko lang magbigay ng advice. Magtatanong kayo, Sir Plan, bakit hindi nyo ma-apply sa sarili ninyo? Kasi yung pangarap ko, hindi katulad ng pangarap ninyo. Ang pangarap ko makatulong, ang pangarap ko magbigay ng advice talaga, ang pangarap ko maging ganito, maging psychotherapist, magbigay ng informasyon. Kasi dati talaga ang pangarap ko maging teacher. At the same time, kaya very proud ako sa mga teacher natin kasi mag-isa lang sila, ang dami natututo. Ngayon, balik tayo sa gusto kong sabihin. Ang the best na form at way para kung gusto mo yumaman ka, magkaroon ka ng ganitong perspektiba. Okay, so binigay ko na dati yung formula kung paano yumaman. Pero meron pang isang way. Marami pang way yan Marami kasi talagang way para yumaman kasi may science doon. At isa to sa mga pinakamabilis at epektibong science at para yumaman ka. For example, magaling kang mag-drawing. O kaya naman magaling ka sa electricity. O kaya naman isa kang tubero. O kaya naman magaling kang mag-ayos at magkumpuni ng kotse. O kaya naman marunong kang mag-ayos ng speaker. Marunong kang mag-ayos ng mga kalsada o kahit mga bato o kahit ano pa yan o kahit kaya mong magkarpentero. Ngayon, kung gagawin mo yun mag-isa, gamitin mo yung utak mo, gamitin yung utak ninyo. Kung gagawin mo yun mag-isa, it will take some time. Kasi wala kang trust sa ibang tao So, gagawin mo yung maghahalo ka ng sarili mong semento, ayusin mo yung ilaw, ayusin mo yung bahay ng ibang tao, ikaw magtutubero mag-isa. Napakatagal at kikita ka. Pero hindi ganun kadami kasi sapat lang yung kikitain mo bilang para sa iyo. Individual, hindi siya magta-times 2, hindi siya magta-times 3, hindi siya magta-times 4. Pero ang idea, dito na papasok yung idea na sinasabi ko. So, Sir Plan, paano ko yayaman kung yun ang kaya ko? Kasi ako lang yung kayang gumawa nun.
Ito yung gusto kong sabihin. Kung kaya mong triplehin yung sarili mo, bakit hindi mo gawin? Ngayon, magtatanong kayo, Sir Plan, paano ko triplehin yung sarili ko? Parang ang hirap naman gawin yun. Natural, kasi kailangan mo ng critical thinking para magawa yun eh. Para triplehin yung sarili mo, kailangan mong umupa ng tao, tamang tao at mapagkakatiwala ang tao na kayang gawin kung ano yung ginagawa mo. Ngayon, kung tubero ka, o di maghanap ka ng kapwa mo tubero, magdala ka ng isang, kung malaki na yung kinikita mo kahit papaano at kaya mo nang magbigay ng pasahod, diba, nakapag-ipon ka ng maayos, maghanap ka. At yung mga hanapin mong mga katrabaho mo mismo, makabag-anak mo lang din, o kaya naman tropa mo na close mo, yung mga tao na willing na baguhin yung buhay nila. At nang sa ganun, may kasama ka, diba? At masuportahan ka, at gradually, papalakihin mo rin yung sweldo nila, at magiging kapartner mo na sila sa business mo. So ngayon, maghahanap ka, tuturuan mo sila. Tapos yung mga client mo, dadalhin mo na siya. O ngayon, kahit hindi ka na sumama, meron ka ng pinagkakatiwalaan para gawin yung trabaho mo. So, yung sahod niya, sahod mo din. Kasi dodoble yun eh. Ngayon, maghahanap ka pa ng ibang mga clients hanggang sa ikaw na ang nagbibigay ng mga tao doon sa bawat kliyente mo. At hindi mo na kailangan pumunta doon para magserbisyo personal. Yun yung gusto kong sabihin. So, pag sinabi kong kailangan mong doblehin yung sarili mo, literal yun. Kailangan mong maghanap ng mga tao na katulad mo, katulad ng mental mo, para gawin yung trabaho, at nang sa ganon, ang kaya mong gawin na lang ay mag-manage ng mga tauhan mo. Yun yung perfect na gawin doon. Eh, produkto ka, hindi ka na magbebenta mag-isa, maghanap ka ng mga nag-aaral pa lang, naghahanap ng part-time, at kung willing kang mag-invest doon sa business mo, gawan mo ng paraan. Diba? Kailangan mo mag-take ng risk kasi doon lahat nag-i-start. At iyon, isa sa mga science kung paano ka yayaman. Ako lang ay takbuhan. Takbuhan lang ako kung anong may problema ka kasi ang tao hindi nawawalan ng problema, guys. Hindi nawawalan. May mga tao na sobrang depressed kagad, mawalan lang sila ng sapatos, mawalan lang sila ng pares ng tsinelas, mawala lang yung t-shirt nila, problemado na sila, stress na sila, naapektuhan lahat ng buong panahon, ng buong buhay nila o buong araw nila. May mga ganon. Ako, pag mayroong problema ang isang tao, sa akin lang sila tatakbo. Hindi ako basta-basta kumakausap lang ng tao. Minsan libre yung ginagawa kong pagtulong sa ibang tao. Pero at the same time, hindi lang siya basta libre kasi well yan eh. Pag sinabi natin well, balon. Pag pumunta sila sa akin, even though libre minsan yung ginagawa ko, nag-aaral sila. At yung pag-aaral na yon may bayad. So, ibig sabihin, pag kumonsulta sila, minsan hindi na ako binabayaran. Pero di man nila ako bayaran para ayusin yung mentalidad nila, pupunta sila sa kurso ko. Meron akong kurso na binibenta at yun yung ginagamit nila para kahit paano maayos yung sarili nila. At isa yun sa mga importanteng bagay na dapat mong isipin na hindi lang basta iisa yung business mo. Kung isa kang barbero, bakit pagbabarber lang yung dapat mong gawin? Ba't hindi ka mag-ipon ng mga shampoo, mag-ipon ka ng wax, mag-ipon ka ng gel, ibenta mo, 'di ba? Mag-create ka ng clothing line tungkol sa pagbabarber mo. Mag-create ka ng uniform sa pagbabarber mo. 'Di ba? Yun lang yun eh. Magbigay ka ng mga picture, mga idea. It's a well, isa siyang balon. Hindi lang iisa yung business mo, marami din yan at malawak. At kailangan mong palawakin. Ganun pa man, tuloy natin, guys. Hopefully may nakuha kayo sa sinasabi ko. Kasalanan nyo to! Kasi kung di nyo siya... Anyway, mabalik tayo dito sa idea na to. Dati rin talaga ako nag-aktivista, nag-aral ako ng Arak. So, masyado nang mataas yung napag-aralan ko sa Arak. Hindi ko na rin basta, kailangan pang balikan. Kasi sa tingin ko, yung pag-aaral ko ng Arak ay taliwas sa pag-aaral ko ng psychology. Kasi, in reality guys, yung ganong mga idea, komunista kasing, idea. Ang Marxism, Leninism, lahat yan, communist. So, tingnan niyo mabuti. Makikita niyo yan, guys, at lahat yan may pinanggagalingan. At pag pinag-usapan natin yan, guys, hindi niyo to maiintindihan. Hindi niyo maiintindihan yung gusto kong sabihin. Kasi yung idea na yan, galing din yan sa mga Jews, o mga Israel, taga-Israel. Yung pagiging komunista, galing yan sa Jew. Hindi nyo yan alam. So, sinasabi ko na sa inyo, at masyadong malalim to para pasukin ninyo dahil ang kabataan sa panahon ngayon hindi pa kayo ready. Ang mga Pilipino ay hindi pa ready para intindihin yung bagay na yan. Yung karamihan ng mga aktivista, ang tingin nila kay Kristo ay hindi Diyos, kundi isang aktivista din.
na lumaban sa government kaya siya napatay. Kaya yung mga Jews, yung mga Hebrew, mga Hudyo, pag ikaw sumasamba ka kay Kristo, duduraan ka lang nila. Pag ikaw ay Kristiyano, duduraan ka lang nila. Kasi hindi nila nakikita si Kristo bilang isang Mesaya at bilang isang Diyos. Ang tingin nila kay Kristo ay parang tao lang din. Sumasamba kayo sa tao, 'di ba? Kahit sa mga Muslim, problema din 'yan, 'di ba? Kasi ang tingin ng mga Muslim kay Kristo, ang tingin nila kay Kristo ay isa lamang messenger, isa lamang propeta, 'di ba? Pero sa Kristiyano hindi. Kasi ang mga Muslim nagdadasal sila sa prophet nilang si Muhammad. Lagi nila yun, 5 times a day nagdadasal sila. Paano ko nalaman? Kasi nga, nag-Muslim din ako eh. Kailangan namin magdasal 5 times a day. Nagsasabi kami na praise be upon to Muhammad, to the prophet. Kinakausap namin yung prophet mismo. So, 5 times yun. Pero ako, doon ko lang na-realize na kung bakit huminto ako mag-Muslim after 2.5 months. Ba't ako huminto? Kasi ayoko magdasal sa taong patay. Di ba? Si Kristo, never siyang namatay. Diba? I am the Alpha and the Omega. Bakit? Kasi nag-rose siya from the dead. Ni minsan, hindi namatay si Kristo. Kaya yun yung pinakamatinding bagay na hindi maiintindihan ng kahit anong klase ng reliyon. Never siyang namatay. Kasi nabuhay siya eh. Umanga siya sa langit eh. So ayokong magsamba at manalangin sa taong patay. Hindi ako maliligtas nun. Ang makakapagligtas sa akin, si Kristo. Kaya gagamitin ninyo yung utak ninyo. Ha. Even sa Quran, nakasulat doon na ni minsan hindi tinawag na Father ang Allah. Pero ang Diyos tinawag natin na Father yan. Kahit si Kristo, gumagamit niyan. So dahil yun, ganun talaga, wala tayong magagawa. Pag nananalangin ka, nananalangin kay Kristo. Pwede ka manalangin kay Kristo, pwede ka manalangin sa Diyos. Hindi ako pwedeng sumamba sa patay. Never. Hindi ako pwedeng manalangin sa patay. Mananalangin ako kay Kristo. Bakit? Buhay pa yun eh. Yun, dyan tayo mag-usap. Ganun pa man, I'm not against sa mga Muslim. Tulad ng iba, dati rin ako naging satanista. Wala tayong magagawa dun eh. Ganun talaga. Kasi minsan, hinahanap natin. Di ba? Kung maging against Muslim man ako, sa tingin ko, wala lang akong pakialam sa kanila. Malaya kayong aralin, yung gusto ninyong aralin. Naintindihan kayo, kapatid ko kayong Muslim sa pagiging tao. Pero at the end of the day, na-appreciate ko yung brotherhood at supportan nila sa isa't isa, pero nahanap ko yung landas ko. At ako, matutuwa ako pag mas maraming hardcore na Muslim na mag-convert sa Christianity kasi yun yung nararapat. Bakit? Yung mga Muslim kasi masyado silang aggressive sa religion nila. Extreme sila, yung ibang hardcore talaga. Pero kailangan namin yung ganong klase ng idea at behavior at character dito sa Kristyanismo dahil namamatay na ang Kristyanismo. Ang Amerika, ang foundation nito ay Kristyanismo. Ang Kristyanismo, kung walang Kristyanismo sa isang bansa, hindi magpa-function ng isang katulad ng Western country kasi hindi na siya nagtutugma. Kasi yung core values at kultura ng Western society ay nakaakibat sa Kristyanismo, sa Biblia mismo. So, ganun pa man, yung Pilipinas naman, yung core ng kultura ninyo at ng tradisyon ninyo, even yung values ninyo, nakaakibat sa Kristyanismo. Yun yung idea doon. At kung sasabihin nyo sa akin na hindi totoo ang Biblia, ganyan din ako dati. So, syempre, malalampasan yan once na natuto na kayo ng psychology, natuto na kayo ng iba't ibang mga bagay, kasi may tinatawag na grand creator talaga eh. There's nothing, maraming mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, tulad ng sinasabi nila thermodynamics na, because sabi nila, yung mga bagay daw, yung law ng thermodynamics, bigay ko lang yung idea bago tayo magpatuloy kasi importante to para kahit paano yung iba sa inyo nakikinig, may idea. Sa law ng thermodynamics, sinasabi nila na yung isang bagay, hindi siya basta nagdi-disappear. Ibig sabihin, yung idea ng pagdi-disappear na yon ng isang bagay o isang elemento ay nagtatransfer lang siya sa panibagong elemento. For example, yung tubig, pag natuyo, nag-evaporate, naging hangin. Parang ganon. So, ibig sabihin, hindi talaga siya completely nawawala. Nagiging different element lang siya. Ewan kung gusto nyo, kung nagigets nyo yung gusto kong sabihin, di ba? So, for example, tawag dito, yung tao, ang tao namamatay. Pag namatay tayo, hindi tayo completely namatay, na-decompose tayo, tapos kinain tayo ng iba. Naging pataba tayo sa lupa. So, hindi talaga tayo nawawala, nagiging form of energy tayo.
Pero doon tayo nagkakaroon ng problema. Bakit? Kasi ang mundo hindi pwedeng mag-exist from nothing. 'Di ba? Walang ebidensya na kayang mag-exist ng something from nothing into nothing. Walang ganun. Kahit mga evolution, kahit si Darwin din nila walang ganun. Hindi mo kayang hanapin 'yon, 'di ba? At kaya nga nabibilib ako sa lahat ng relihiyon na napasukan ko. At sinabi ko ito nung nakaraan sa reaction video ko na ang gusto ko lang talagang na-appreciate ko na aralin o pasukin talaga yung kay Brother Eli Soriano. Which is, kasi napakatalino eh. Pero mayroon din parang may pagkakamali pa rin dun si Brother Eli kasi masyado siyang nag-realize sa science. Which is ako, after ko mag-psychology, mag-aral ng Biblia, aralin yung ibang mga religion at yung mga deepest mga conspiracy theory na ganyan na talagang sobrang lalim. At please, maniwala kayo, pag sinabi ko marami akong alam sa conspiracy theory, madami. Hindi mo na marirealize yung mga tinatawag nilang lizard man, alien, UFO. Hindi mo na yung marirealize. Lahat yan, parte talaga at kung ano naman. Ito yung gusto kong sabihin, para mapabilis tayo. Hopefully nagugustuhan yung ganitong salita guys, o kwento guys. Pasensya kung hindi niyo magustuhan, forward nyo na lang. Pero para sa mga tao na gusto makarinig ng mga ganitong bagay, explain ko lang yung mga experience ko. Ganun pa man, paano ko nasabing MCJ? Kasi marami ako natutunan kay Brother Eli kung paano niya. Kasi tamad ako magbasa ng Biblia talaga. Even though inaaral ko siya minsan-minsan, nagbabasa-basa ako, chinecheck ko yung mga words, yung mga verses. Hindi ko siya kompletong nababasa lahat. Pero ang idea na hindi ko nagugustuhan sa MCGI, yung idea ng paniniwala nila sa mga Andromeda, Galaxy, Milky Way, hindi ako naniniwala dyan. Bakit? Ito, bibigay ko sa inyo guys. Para kahit paano na-share ko. Ito may Biblia ako dito. Dalawang Biblia ako, guys. Punta tayo sa Genesis. Mabilis lang to guys, para ma-gets ninyo. Sa Genesis, guys, meron tinatawag na firmament. At ang NASA, na-discover nila yung idea na to, kasagsagan na, nakarating na sila sa moon. Kaya medyo ang weird, diba? Kasi ang tawag nila sa firmament, Van Allen Belt. So, ibig sabihin, hindi ka makakaalis ng Earth kahit anong gawin mo. Kaya nga yung mga shepherd o yung mga nagpapastol, meron silang, alam nila kung saan ilalagay yung bakod. Yung mga, tawag dito, mga bakahan, mga kabayuhan, o kaya naman pumunta kayo ng zoo, lahat yun may fence. Yung fence na yun, kumbaga sa mundo natin, ang tawag doon, firmament. So ngayon, babasahin ko sa inyo to sa Genesis to guys, para makita ninyo. Sa Genesis verse 6, ito nakalagay yun. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters and let it divide the waters from the waters. Yan guys, napakalaking impormasyon yan. Ibig sabihin yan, hindi ka makakaalis ng mundo kahit anong gawin mo. Diba? Walang kalakalawakan pa. Ang mundo ay flat, stationary. At lahat tayo nandito lang. At yung mga stars na yan, para siyang chandelier. Diba? Meron akong kaibigan dito, mayaman siya, nagdadrive siya ng Lamborghini. Sabi ko, bumili tayo ng naipagtalo siya sa akin na sinasabi ko kasi naniniwala ako na mundo ay flat. So, other than that, ako, kung relihiyoso kayo guys, at naniniwala kayo sa Bible, eto na yun, hawak ko. Pagsusuri kayo, 'di ba? Magsusuri kayo, 'di ba? Pero dahil nga nandiyan na 'yan nandiyan na wala tayong magagawa diyan. Sabihin niyo man nagko-conspiracy ako o ayaw niyo sa akin dahil naniniwala ako na mundo ay flat. Pero lahat tayo kaya na natin mag-observe. Lahat tayo pwede na maging scientist. Yung mga basic na pag-observe kayang-kaya niyo gawin. So paano ko nasabi 'yon? Kasi yung firmament, guys, para siyang force field kung ba't hindi ka makakalabas. Ngayon sa 7 nakalagay dyan, and God made the firmament and divided the water which were under the firmaments from the water which were born in the firmament, and it was so. Ngayon guys, kung hindi kayo naniniwala, nasa Bible na to, nakasulat na to, i-google ninyo kung ano yung firmament. Yun lang yun guys. Kung paano ko masasabi. Kasi maraming sabi, Sir Plan, diba, kaya naman hindi mo maramdaman yung pag-ikot ng mundo kasi parang nasa taxi ka o nasa train ka, hindi mo maramdaman. Oo, nandun na tayo, nasa taxi. Kasi nga, hindi bukas yung bintana. Pero kung lalabas ka dyan, makikita mo yung hangin nasa iba't ibang direksyon. Pag ang tubig, ang bola, nilagyan mo ng tubig at pinaikot mo yan sa sobrang bilis niyan, kasi ang mundo natin ay tumatakbo ng 25,000 miles per hour, sobrang bilis nun guys. Mararamdaman mo yung pag-ikot ng mundo.
Pero dahil kahit sobrang laki pa niya, mararamdaman mo kasi sobrang bilis ng 25,000 miles per hour, guys. Sobrang bilis nun. Hindi mo maramdaman na umikot ka. Ngayon, sinasabi nila parang vacuum daw. Kasi nga walang hangin sa loob ng tren, sa loob ng taxi. Pero kung merong hangin, mararamdaman mo yung pag-ikot. Kasi pag basa ang bola at pinaikot mo, nasa isang direction lang yung pagtilamsik ng mga tubig dun. So, ganun pa man guys, mabalik tayo. Yun yung gusto kong sabihin. So, din ako naniniwala sa mga ganyan, sa mga tawag dito, mga protesta. Kasi at the end of the day, guys, maniniwala kayo sa akin kasi nasa kapitalistang bansa ako eh. Sa kapitalistang bansa, yung mga maliliit na business, kakainin niyo yung malalaking business. So, kailangan mong intense at very aggressive ka sa business na meron ka. Kailangan mo, lahat ng, tandaan mo, ang sarili mo, business na kagad yan. Bakit? Kasi kung titingnan mo, nagtatrabaho ka sa, kunwari, sales lady ka, o kaya nagtatrabaho ka sa isa ka lamang driver, o kaya isa ka lamang magpi-fishball, o kaya isa ka lamang sales lady, o kaya isa ka lamang tawag dito, kargador. Lagi mong isipin, hindi ka nila trabahador. Kliyente mo sila. Gets mo? Kung ngayon, kung sales lady ka, akala mo, pinapasahuran ka ng boss mo sa SM. Mali yun. Hindi, kliyente mo sila. Kaya ka nandyan kasi kailangan nilang serbisyo mo. Ngayon, kung gagamit ka ng utak, ikaw, primarily, bilang isang individual, business ka na. Ngayon, paano mo pararamin yung sarili mo at makuha mo yung ibang mga tao. Diba? Ako, kung wari ako, sales lady ako sa gateway, o kailangan nila pala yung serbisyo ko, o madali pala itong ginagawa ko, di hanap pa ako ng another second job na ganito na yung trabaho, 4 hours lang a day. Ang trabaho ko, guys, 16 hours a day. 16 hours ako nagtatrabaho. May 4 hours a day pa ako every weekends. So, guys, buong week ako nagtatrabaho. Kaya ako nagtatrabaho kayo for 8 hours a day, maswerte pa kayo sa akin. Tuloy natin. Sorry guys, skip nyo na lang kung natagalan kayo. Tinapon, malamang hindi siya naging aktivista. Kung di nyo siya tinapon, malamang hindi siya naging ganap na aktivista. Kung di nyo siya tinapon, malamang di niya naisip na inimbento lang ang Pasko ng mga katapitalista. Kasi kung di nyo siya tinapon, malamang na-feel niya regaluhan tuwing Pasko at kasama buong pamilya. Emosyonal, no? Wow, magkusyana. Ha? Ano? Katumandamay na pamilya Vitrum, merong kabuluhan. Di naman kasi ako katulad mo na puro lang kaululan. Di ba, mahilig mandamay ng pamilya to? Yan ay aking naiintindihan. Pinatunayan mo lang sa akin na naiinggit ka lang. Isang anggulo lang, isang round. Pero mga sinabi ko'y tunay to. Anggulo na alam kong masakit para sa'yo kasi tong anggulo na to, ang dahilan kung ba't anggulo ng buhay mo. Isa buhay time limit. Tsaka, pinatapong tayo ng angle ang pangit ng narrative. Okay lang maging ganun, at least di ako lumaking ayasib. Tsaka ano, kagipunsin daw. Gusto mo yun, Os? Pag ako nagkagipunsin, gagabangin ko yung asawa mong si Rosa. Tamay gusto eh, tamay nagsimula siya. Kaya damdamin mo, tanga ka. Ayoko pa sanang bumatel, pero ang kulit niya Enigma. Kung sabi ko, basta champion, para malaki yung kita. Kaya binigay siya, yung lumaban sa ibang liga. Pumunta PSP para ipaglaban ng flip top. Wow, aktivista! Tangina ka, parating mo kang pera hasta ang white knight ka, tol. Para yung puso mo maramdaman na magkakatol. Ulol, kung seryoso ka, di sa cloud naghahabol. Dapat alam mong ang flip top, di mo kailangan ipagtanggol. Panggol!
pinagalaban mo nakaririndi. Yung kampanya mo, na sarili lang nagsisilbi. At ako, di man kampiyon, ako yung legit MC. Lumaki yung TF ko nang di ako nagagamit ng PSP. Ba, nagpakatibak pa si Gago, umiyak sa mga tao. Eh, bayad yung karapatan mo, huwag ka magreklamo. Pero at least sa PSP, may pinakita kang bago. Alam niyo yung signature style niya, pumirma pag natalo. Kaya wag mong anggulo, wag mong mahirap iho. Lalabanan din kita PSP. Prinsipyo sa prinsipyo. Ano, trip mo? Lika dito, wag kang mababara sa aktivismo. Kasi kahit sa hip-hop mismo, isa kang tangang Pilipino. Kasi bakit? Bisaya, pero endorser ni Isko. Gago ka di ka. Nung eleksyon, kinuha, nung nag-champion sa liga. Puta kahit anong pabida, walang pagbabagong nakita. Walang bagong storya. Bisaya, katulog ng taga Manila. Diba? Bisaya ka daw. Eh, pati si Pacquiao. Abay, gago na to. Sa bagay, flip-top tayo. Ang people's champ dito, ako. Kaya support mo ako pag tumakbo. Ito kasi yung plataforma ko. Kung Bisaya kayo, lumayas kayo sa bansang to! Joke lang! Pero kita mo naman, ginago ka sa harap ng iyong kababayan. Walang kakaharian pag kalaban mo yung goddamn! Pantay tayo kalagayan, pero ibang usapan pag sa bayan. Walang lahi, walang wika, ang meron dito, pamantayan! Betrom ka Bisayaan! Kung ka na to, brother, at kahit ako na yung papatay sa mga legit colonizer, talagang totodo ko, brother, walang lugar na magmamater. Tangina kahit sa Africa, kaya ko maging Black Panther! Fuck you, Showtime! Ba? Fuck your title, fuck your crown, get down in the dirt! Fuck the barrier, fuck the crowd, this is my fucking earth! Fuck Bisaya, fuck Mindanao, and fuck all your dirt! Walang home court sa Betrom of the world! Betrom worldwide! Kahit sa ang isla mapipilit, lahat na napagang teritoryo may haring nasa bingit ng kamatayan. At kung meron man kayo naisip, pagkatapos ko sa Visayas, tangina mo 6th Street! Sa tingin ko nakuha ni J Black yung second round kasi mas buo yun, mas marami siyang talagang punchline na talagang madumi at malalim. Sa tingin ko nahirapan si Betrom lampasan yun kaya pero sa totoo lang sinubukan niyang gamitin yung mga rebat niya para kahit paano mabura yung ibang part doon pero sobrang lakas ng angulo na ginawa ni J Black sa second round at sa tingin ko kahit kailangan ng mas madumi doon ni Betrom. Kaya sa tingin ko yung kalahati ng second round niya, parang pakaramdam ko, buhat bangko na lang siya. Parang angas talaga dinala niya yung sarili niya. Para kahit paano mailaban niya yung bandera niya, yung pride niya. Kasi pride yun eh, yung pinakadulo ng second round niya. Pero ang hirap burahin ng ginawa ni J Black sa second round. Kasi yung angulo na yun, padumi. Even though isang angulo lang siya na maximize ni J Black. May mga isang angulo kasi na boring na eh. Parang umikot ka sa ibang angulo. Pero nagamit ni J Black yung angulo na yun nang hindi siya parang redundant. Kumbaga, pinakitaan niya ng maraming idea doon at padumi. Kaya napakahusay ng pagkaagawa ng J Black. Tuloy natin, third round kay J Black. So, angulo na alam kong mas... Lalabanan din kita, PSP! Natin mo si Andrew. So, ano ba tayo? Sa first round, panalo si Betrom. Second round, panalo si J Black. Pagkatapos ko sa Bisaya! Di daw kailangan ipagtanggol yung flip-top. Pero isa ka sa mga tira ng tira dun ah. Di ba? Di nagmukha kang tanga. Ako, di ako tumira ng
Wala talaga, pinuntahan ko sila, sinabi ko talaga kay Pibos, mata sa mata. Okay ng inang to. Vitrum Worldwide, kaya pala pinakyo mo si Andrew. Kasi nanakawin mo yung apelido. Okay, okay. Sabi mo, mga taga PSP, WAC MC. Ulul, inggit ka lang talaga. Kasi di ba sa break it down ni Looney, umamin ka, nalalaban ka din doon sa tamang halaga. Di ba nga, inarbor nila, yung mga MC may pangalan na, insulto lang talaga sa'yo kasi hindi ka inimbita. O sige, kayo na yung tunay. Pero mali kayo ng paratang. Dahil ako yung lumabas para yung teritoryo ipaglaban. Parang OFW lang, handang makipagbulo sa kapalaran. Kung tunay lang ang mananatili, yung nakipagsapalaran, yung matatapang. Ano? Pag may gusto ako sabihin, di mapigilan ng bibig. Di naman kasi ako katulad mo na puro lang parinig. Puro megaphone sa bibig. Pero kahit magsisisigaw ka pa man dyan, tunog malakas ka lang. Ako malakas talaga pag pinakinggan. Pero kung di nyo alam, basketball player tong si Vic. Ang lupit mag-fade away. Malarukawa yung galawan. Talagang pwede pang display. Suki sa palarong bayan. Siya yung MVP everyday. Palakpakan naman natin si Vitrum. Kasi na-draft na siya sa NPA. So, totoo lang, malapit na rin ako dyan eh. Kasi, tawag ito, parang papunta na kami yata yung sa Bicol or something like that. Sabi ko, hindi ako pwede dyan. Kasi ever since na namatayan kami, sumalangit na ako si Sherwin. Na ano siya, nadali siya eh. So, kababata ako yun eh. Kasama ko yun sa karate eh. Nagkakarate kasi kami sa San Juan, sa mayroong police station. Kababata ako talagang buo yun, guys. So, nung nadali siya, nabaril siya, hindi nagbago na yung ano. Inaral ko talaga yung kung tama ba talaga yan kasi yan na reality, malalagasan ako ng mga kababata. Kababata ako, kasama ko yun eh. Diba? Malaking tao yun, guys. Hindi yun, I mean, pag lumalaban sa away talaga, hindi talaga ngayon talaga yung mga makakasangga mo na talagang hindi tatakbo eh. Kumbaga, karamihan sa kababata ko, guys, may alam siya martial arts. Kasi meron kami yan sa amin, sa Corazon eh. May ganun sa amin, sa taas namin. Araw-araw, mga kabataan nandoon. Diba? Nag-aaral. Diba? Ganun yun, guys eh. Tapos sa umaga, may boxing kami. Lahat ng kababata ko may tira. Kaya pag meron sa amin na agrabyado, lahat yun bumababa. Wala kayong idea sa lugar namin, guys. Pero ako na magsasabi sa inyo. Hindi nyo magkakante bawat isa dun. Pag nakante nyo yung isa dun, lahat ng kabataan dun, bababain ko saan kayo nakatira. Lahat yun. Tapos pag may nahuli dun, walang nagagawa mga pulis dun. Kasi lahat yun talaga bumababa. Lahat may tira. Wala. Ganun kaano dun sa amin talaga. So, sa mga nanonood sa akin, kung alam niyo kung saan ako sa San Juan, taga Corazon ako, alam niyo yung storya dun sa amin, guys. Alam nila yan, kahit saan pa kayo sa San Juan. Krame, Santa Mesa, kahit saan pa kayo. Kaya pag sinasabi nila, alam nila yan, hindi na dapat yan ini-explain. So, yun, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa pinagyayabang ko, alam ko kasi yung istorya. Kasi doon sa amin, iba talaga guys, iba yung buhay dun sa amin. Tuloy natin. Marami talagang lugar din na talagang magugulo din talaga, pero hindi katulad sa amin na may pagbubuklod. Diba? Meron kasi mga lugar na parang andumi, na parang sila na lang din na parang parasitiko. Hindi sa amin, hindi. Yung mga magkakababata dun talagang sanggandikit din talaga. Magkakasama, hindi mo pwedeng anuhin dahil talagang pag nakita nila na pinagtripan, lahat talaga bumababa. Tuloy natin. No pets allowed yon. Isa sa mga legends na nandito. At mukhang bagay ka doon. Kasi feel na feel mong maging hero. Pogi ni amigo. Talagang pwede mag-artista. Kaso ang laking red flag, parang watawat ng komunista. Fuck the police! Fuck the police! Fuck the police! Yan ang lagi nang sinasabi, Chong. Lakas mag-generalize ng profesyon porque wala siyang ganon.
Kung i-red tag kita ngayon, kahit aktivista ka lang talaga, mapa-red tag o pag-battle kay J-Black, manganganib ka pa rin, walang pinagkaiba. Bakit ba? Takot na takot ma-red tag tong batang to. Inong panahon ni Duterte, panay adik o tulak, pinaparatang mo. Mas dapat ka na matakot, bro. Kasi ako nakalaban mo. Ayaw mo ng red tag, eto. White tag, lagay natin sa paanan mo. Sa morgue may mga white tag. Sa til, dapat tayo ba? Marami hindi nakagets nun. May mga tama naman sa pinaglalaban nyo. Si Balakid nga, ginagalang dito. Pero ikaw din ang dahilan mismo kung ba't pumapangit tingin nila sa aktivismo. Pagkakapantay-pantay, tas kupal sa mga rounds, hoy! Tangina mo, tamod ka ni Kahir, piko na ako sa'yo, boy! Kung kayo may NTFL ka, kami may PIDEA. At kaya ka delikado, Repa, kasi pareho mo yung problema. Minaman-manan ako kasi kinalaban ko yung gobyerno, legit. Ulul, asset lang yun, di ka pa daw kasi nagre-remit. Sa flip-top ka magsusulong ng aktivismo, mga kupal yung taong andito. May mga rapper na nanghihipo, may gangster at may bisyo. Si Enigma nga, in-check, at pinagkakakitaan kanya mismo. Ngayon, anong pakiramdam na na-realize mo pinapalamon ka ng kapitalismo? Tama naman ang lumaban sa nang-aabuso. Ano pa yung pinipili natin na kulay? Pero pagka dumating na yung sundo mo, di mo na madadala lahat ng yan sa hukay. Ang maiiwan, mga alaala. Magsisilbi tayong aral bilang patnubay. Maaalala ka bilang talunang reklamador habang ako yung nagsumika para manalo sa buhay. Lumaban ka, Bitrum. Umalulong ka sa kalsada. Bumagyo o bumaha pa. Makulong o mabasa ka. Gumulong ka sa grasa. Isulong propaganda. Lumaban ka sa puwersa na alam mong hindi mo kaya. Sa tao lang din nagbuhat yung ideolohiyang pinaglalaban mo, bay. Pero ang tanging politika dito sa gubat, ang marunong makipagbagay yung buhay. Walang silbi yung komunismo sa parte-parting bangkay. At patunay ang laban na to na di tayo pantay-pantay. May sense yung sinasabi niya. Tinira ko na yung pulis, so para wala akong trabaho. Yung pa yung mination, tangina mo! Battle rap is my profession! Kaya, bakit ang mali na ng mga ribat? Yan. Mabait si GL. Pero nung finals ako ay nagkupal. Ayaw kasi ng mga champion hindi natural. Pero yung ibang champion, alam ko, matagal lang wala sa lugar. Kasi ito nung nanalo, nag-endorse ng sugal. Bisaya kampiyon pero hindi espesyal. Hindi na line up sa mga Bisaya Music Festival. At tinulog ni M-Site sa Cebu kasi pilit yung technical. Putain sa buhay champion na estilong pedestal. Dinulog ni M-Site sa hometown bilang kampiyonato. Kay mo at Krega, Bitrum, di rin nanalo. Panis ka sa tropa mong si Range. Alamin ng mga tao. Kasi dito sa Cebu, ikaw pinapatay ng dayo. Tapos yung premyo, pinansya mo pa. Kaya karera niya wasak. Puro droga, walang kultura, sindikato lang payag. Kaya yung title mo nung una, matagal na yung basag. Yung kay GL, walang kwenta. Yung sa'yo, walang abag. Pero bakit ba siya nag-drugs? Kahit buhay naman na klaro. Bamarangya, ayos pamilya, Bisaya lang masyado. Walang kudyok ng tropa para magdroga para lang imahe na gago. Samantalang kami sa Cavite, gusto na namin magbago.
tatay. Para maangas karakas sa mga kriminal, hanay. Ice, paglaki mo, itong round ko, gawin mong pang-agapay. Ang magtrabaho ng patas, ganyan maging tough guy. Wala ka na kwentang amala, ka pang kwentang asawa. Yung asawa na pinapost na nakahubad. Ang kapal ng katawan, solid na mga pats. Kahit... kahit medyo masarap, yung mukha niya ang wak. Nagjakol ako sa picture niya, pinilit ko ma-attract. Oh, sa misis ni J Black, ako'y nag-call Jack. Inaamin ko yan. Pero para tirahin ako, wala ang karapatan kasi hindi ako nilabasan. Tangin na asawa ba yan? Hindi ko maramdaman. Kasi parang bitch mo lang tratuhin kaka-post mo ng katawan. Okay sana kung hubadera parang An Mateo. Kasi hindi yan artista. Wala siyang talento. Isa siyang taong pribado at wala sanang kwento. Kaso sira na yung pangalan niya kasi asawa siya neto. Post pa, pasusin mo pa. Kanyang reputasyon, di mo inisip yon. Mabait siya, pero ugali mo masisilip doon. Pero pag dinandi ako ng asawa niya, puta legit tol. Kakain ako ng Bisaya parang aswang sa Sikihor. Alam mo, kahit kupal ako sa lines at may pilong kaumay, alam nilang di ako bastos sa real talk na buhay. Niligtas ko lang yung asawa mo gamit weirdo na husay na di mo nagawa bilang champ ng isang buhay. Champion puro iyak kasi sadlak, what the fuck? Nagsugal at nagdrugs at bilang asawa, palpak. Habang ako, daming gigs, daming ganak, daming nagpapalapag. Putang ina kahit hindi ako champ, nabubuhay na ako ng ra. At di man champion, tangan ako yung bagong master. Nagkatag ng bagong standard kung paano bumatel. Ako yung goddamn, ako yung swagger, bagong idol na rapper. Hindi ko kailangan ng title J Black. I am the title. At lapat pa rin to sa game, even I rise on top. Tumitres pa sa domain ng mga acting gods. Ito ang bagong era. Bawal lang dito fucking whack. I am the goddamn, I am the title, I am the battle rap. Nasa kasaysayan, pamantayan, sulit drill yun. Kumbaga sa Bisaya, nandun ako sa history lesson. Kung champion lang ang title mo, tangin na mo, weak yun. Kasi sa flip top, may undefeated, most viewed, meron din Petro! Petro worldwide! Pag sinabi kong world, sabihin nyo ang wide! World! World! Pag sinabi kong bit, sabihin nyo wrong! Bit! Bit! Ganyan mag-rap! Si MP yan! Sa totoo lang, bibigay ko sana yung last round kay Bitrom, pero nag-dominate yung buhat bangko niya, schema niya eh. Siguro dahil panapos na. Kasi sa tingin ko, nag-rely siya sa first and second round para matalo niya si J Black. Pero nakuha ni J Black yung third round dahil mas puno ng yung buong third round niya. Kasi yung kay Bitrom kasi parang maganda yung umpisa niya. Tapos yung papuntang kalahati. Pero other than that, nasayang yung ibang mga parts niya doon sa pagbubuhat niya ng pinto at yung pag-compare niya sa ibang mga artist para sa sarili niya. Tapos doon. I mean, intense siyang paenggan. Pero para sa akin, you know, makikita ko yung difference at value mo at status mo. Kung paano mo ina-atake yung kalaban. Hindi mo na kailangan buhatin yung sarili mo eh. Pero lagi mo na-explain na ako yung ganito ka lang kayo, mga ganyan. Nawawala yun eh. I mean, out of respect, para kay Bitrom, bilang pagrespeto sa kanya, I'm just going to be honest na, you know, kung di lang yung ginawa ni Bitrom, pwede ko pang ibigay sa kanya yung third round. Kasi pakiramdam ko, mas intense yung ginawa niyang idea sa pagbubuhat niya ng bangko. Kaysa sa, maganda na kasi yung ginawa niya tungkol sa, sa asawa ni J Black eh. Kung mas na-expose niya pa ng maayos yun, sa tingin ko parang gumamit lang siya ng 2-3 anggulo, tapos parang pinagjakulan or something like that. Para sa akin kasi, ang shallow ng idea na parang
ginagawa mong bitch yung asawa mo dahil pinost. Parang marami na kasing babae ngayon sa panahon ngayon very diluted na, masyado na siyang parang ganun na talaga eh. Sa panahon ngayon may mga babae nagpo-post ng sexy, pinopromote nila yung asawa nila dahil very proud sila regardless kung ano man yung kasuotan. May mga tao na parang okay na lang eh, parang sanay na rin yung mata kasi karamihan ng mga individual sa panahon ngayon meron silang pangalawang mundo at yung pangalawang mundo nila social media. Kasi karamihan ng oras natin ginugugol natin sa social media. So paano nakastick tayo doon? Yun yung mundo natin, social media. So may mga tao na sanay na makakita ng ganon kasi hindi mo naman kailangan din talagang kung gusto mong tingnan, kung ayaw mo naman, kung gusto mo talagang tingnan yung asawa ni J Black, dipuntahan mo. Pero in reality guys, lahat pwede mag-search ng porn. Pwede mag-search ng kahit sinong mga sexing babae. So in reality, yung mga kalalakihin may choices, you know. But in the end of the day, sa tingin ko, bibigay ko sana dapat yung third round para kay Bitrom. Pero sa tingin ko, mas solid yung ginawa ni J Black. Kasi tuloy-tuloy hanggang matapos yung round niya na lahat yun patungkol at pag-atake kay Bitrom. So magandang behavior palagi yun na kailangan mula sa first ng pag-umpisa ng pag-atake mo ng rounds mo hanggang sa matapos ka, kailangan uma-atake ka talaga. So sa tingin ko, nakuha ni J Black yun dahil sa karakter at na binigay niya doon sa idea na yun. Natuloy-tuloy siya hanggang sa matapos siya. Yung kay Bitrom, parang kalahati, binastos niya si J Black at yung misis niya pangatlo doon, yung panghuli nun, parang ang dragging na siya dahil hindi ko na nakikitang inaatakan niya si J Black, kundi parang pinapasikatan niya na, pinapaangasan niya na, inaaurahan niya na, kino-compare niya na yung sarili niya. Pero sa akin kasi, kailangan makita ko talaga kung paano mo binastos talaga si J Black. At gusto kong ako yung mag-decide nun. Pag naririnig ko siya o tinamaan talaga siya, nawasak talaga siya. So para sa akin, sa tingin ko, yun lang yung kaibahan kung bakit pinanalo ko si J Black. At kung manalo man si Bitrom, sa tingin ko, deserve niya pa rin yun dahil sa intensity na binigay niya. At kung manalo man si J Black, congratulations kasi tama yung perspective na ginawa ko. At kung hindi man tumama sa mga judges kung ano yung sinasabi ko, baka may nakita sila na closest sa ganong idea. So ganun pa man, para sa akin, panalo si J Black second round and third round. Pero sa first round, kung ganun at ganun ang gagawin ni Bitrom, imposibleng matalo siya ni J Black. Tuloy natin. Number 15, Bitrom versus J Black. Mag-iis pang beses para sa kanilang pareho. Pero other than that, congratulations pa rin kay Bitrom kasi, you know, at the end of the day, kasama ko siya, kapatid natin siya sa mga nakikibaka at wala naman hinangad ang mga kababayan natin na nakikibaka. Kundi mapaayos yung mga kababayan natin, magkaroon ng tamang trabaho, magkaroon ng tamang karapatan, marinig ang mga boses nila, mabigay yung mga lupa, mapataas ang mga sahod. Yung pinaglalaban ni Bitrom ay para sa atin din yun. Para sa mga kapwa natin Pilipino. So hopefully wag din natin sila basta-basta husgahan. Dahil galing ako dyan eh. Ang pag-insulto nyo kay Bitrom, parang pag-insulto nyo na rin sa sarili ko. Dahil sa akin, dahil galing ako dyan. Meron lang, mas naging edukado lang ako sa mundong to. Mas naging edukado lang ako sa bayan na to. At hopefully, who knows, maybe si Bitrom makita niya rin yung ilaw na dapat niyang puntahan, signal na dapat niyang sundan, at kung ano man, yung magbibigay sa kanya ng talino para makita niya at makipaglaban siya sa idea na hindi niya na kailangan pumunta ng kalsada o kahit lang sa story at pag-educate ng mga tao na kapaligid sa kanya. Ganun pa man guys, congratulations pa rin kay Bitrom kung manalo siya. Congratulations kay J Black kung manalo man siya. Ganun pa man, I'm not taking anything away from Bitrom kasi magaling din naman talaga siya and napakabuting tao din yan. Tuloy natin. Ayun, baliw ng laban na yun. At shoutouts nga pala kay J Black. Kinalaban niya yung Isabuhay 2024 finalist sa loob ng 2 araw. Mga kasama natin, alam niyo yan. Wait, so 2 days lang preparation ni J Black dito? Urado, tingin ko, panalo talaga tayo lahat doon. Pero ang boto ng Urado, 3-2, pagigay para kay J Black. Wow! Putang ina, close. Putang inang yan. Wow. Putang ina, sobrang close nun. 3-2. Sino ba mga nag-judge nito? MP3. Raffian. Hindi ko kilala to. Hindi ko rin kilala yan. Sa Plaridel.
Wow. Wow. Kung ako kasi malinaw ko kasi siyang naririnig talaga eh. Problema niyan sa live. Ako, even though, nanood na kasi ako ng live guys, pakiramdam ko almost the same lang naman talaga. Medyo mahirap pa nga sa live dahil sa totoo lang ang layo. Tapos, sa totoo lang mainit. Kumbaga hindi ka rin nakapag-focus. Pero dito nasusuri natin ng maayos. Okay lang yan. Sabihin na natin, di ko natanggap nung una yung talo ko kay Mont, pero ito parang hindi ko rin matatanggap kasi parang pag tinignan sa replay ko, panalo din talaga si Vic. Okay lang yun, Petrom. Isa sa mga cookie na ina. Shoutout kay Papa Kels din pala at Hypebeat at Aninj. Congratulations kay J Black. Yo, binoto ko si J Black. Napakahusay ng ginawa doon ni Petrom. Yeah. Nakuha lang talaga ni J Black yung third round. Sa totoo lang. Kasi, pakaramdam ng iba siguro, maikli lang yung rounds niya. Tapos parang hinap. Pero in reality guys, puro atake yung ginawa ni J Black. Si Petrom kasi yung kalahati niya. Parang, and the rest nun, parang buhat bangko talaga eh. But other than that, napakahusay. Guys, close na close yun guys. Isang boto lang yung mabago doon, pwede na yun kay Petrom. Ganun yun ka-close. Other than that guys, nagustuhan ko siya, bibigyan ko siya ng 10 kasi nag-enjoy ako sa battle na to. At hopefully yung mga insight ko guys, huwag nyo na masyadong seryosohin. Magsaliksik kayo ng sarili ninyo. Tinuturing ko kayo na responsible adult. Yung mga binibigay ko sa yung informasyon, kayo nang bahala doon. Anong gagawin nyo doon? Ako ay isang mensahero lamang. Binibigay ko lang informasyon na meron ako. Sinishare ko yung kakarampot na talino na meron ako. Kakarampot pa lang yun guys eh. Pag binigay ko sa inyo lahat guys, hindi tayo matatapos dito. Abutin tayo ng mga siguro mga 3 linggo. Kailangan ko rin magpahinga, So, kailangan, kahit pakarampot-karampot lang na talino na pwede kong ibigay, kayo nang maging responsable sa sarili ninyo, magsaliksik kayo, mag-aral kayo, gawin ninyo. Ganun pa man guys, maraming salamat sa pagsama sa akin dito. Mag-subscribe na kayo, i-like, i-share ninyo yung video natin. And hopefully, dumami pa tayo guys. Tulungan nyo ako at magkita-kita tayo ulit sa susunod na video na to. At congratulations kay J Black. Congratulations pa rin kay Petrom guys. I'm not taking anything away from Petrom at kay J Black. Pareha silang magaling at sa tingin ko pareha silang mabuting tao. At magaling silang pareho pagdating sa battle rap. Ganun pa man, ingatan nyo sa sarili nyo guys. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo sa buhay nyo, sa pamilya, mga kaibigan, mga tao nakapaligid sa inyo. At higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Vibe Pro. Ingat kayo lahat dyan. Peace out.